Handa na ba ang inyong mga puso sa isang kwentong yayanig sa inyong paniniwala tungkol sa pag-ibig at katotohanan? Samahan ninyo akong muli, ang inyong lingkod, sa isa na namang paglalakbay na susubok sa tibay ng ating damdamin. Sabi nila, lahat tayo ay naghahangad ng isang bagong simula, isang malinis na pahina, kung saan maaari nating isulat ang isang mas magandang kwento. Pero paano kung ang pinapangarap mong bagong simula ay nakatayo pala sa ibabaw ng isang madilim na lihim? At ang tanging paraan para makalaya ay harapin ang katotohanang nakabaon sa mismong mga pader ng iyong bagong tahanan. Ito ang kwento ni Tala. Sa unang kabanata ng Ang Pader ng Liwayway, ang bawat pukpok ng maso sa pader ng kusina ay parang musika sa pandinig ni Tala Bonifacio, isang himig ng pagbabago, isang awit ng bagong pag-asa. Nakatayo siya sa may pintuan. Hawak ang isang tasa ng mainit na kape, habang pinagmamasdan ang dalawang trabahador na unti-unting ginigiba ang lumang pader na naghahati sa kusina at sa dating bodega. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumatagos sa bintana, nagbibigay buhay sa alikabok na lumulutang sa hangin. Ito na iyon, ang simula ng lahat. Ang bahay na ito sa Villa Liwayway ang kanyang magiging kanlungan. Ang lugar kung saan niya iiwan ang lahat ng pait ng nakaraan. "Malapit na to, Ma'am Tala," sabi ni Mang Romy, ang karpintero, habang pinupunasan ang pawis sa noo. "Konting pukpok na lang at magiging isa na itong malaking kusina nyo," ngumiti si Tala. "Salamat po, Mang Romy. Pagbutihan niyo po." Ang amoy ng semento at alikabok ay hinaluan ng amoy ng kapeng barako. Para kay Tala, ito ang amoy ng kinabukasan. Isang kinabukasang malayo sa mga kasinungalingan, malayo sa sakit ng pagkakanulo. Dito, siya ang masusunod. Dito, bubuuin niyang muli ang kanyang sarili. Patuloy ang ritmiko at malakas na pagpukpok ng maso. Pak, pak, pak. Bawat tunog ay gumigiba hindi lang sa pader, kundi pati na rin sa mga alaala ng isang buhay na gusto na niyang kalimutan. Ngunit bigla, ang ritmikong tunog ay natigil. Isang nakabibinging katahimikan ang pumalit. Napakunot ang noo ni Tala. Ibababa na sana niya ang tasa nang marinig niya ang isang kakaibang tunog mula kay Mang Romy. Isang tunog na parang nasusuka. "Mang Romy?" Hindi sumagot ang karpintero. Nakatayo lang ito, tulala, ang maso ay nakabitin sa ere. Ang kasama nito ay napaatras, nanlalaki ang mga mata. "Ano pong problema?" tanong ni Tala habang unti-unting lumalapit. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Itinuro ni Mang Romy ang butas na nagawa niya sa pader. "Ma'am, ano to?" Sumilip si Tala. Sa una, hindi niya maintindihan ang kanyang nakikita. Isang kumpol ng lumang tela at buhok. Inakala niyang baka pugad lang ng daga o isang manika na naiwan ng dating may-ari. "Pakilakihan pa po ng kaunti yung butas," utos niya, kahit na ang kaba sa kanyang dibdib ay papalakas na. Muli, itinaas ni Mang Romy ang maso. Ngunit ngayon ay may pag-iingat na, isang malakas na pukpok pa. Gumuho ang isa pang malaking bahagi ng pader at kasabay nito ang pagbagsak ng puso ni Tala. Hindi iyon manika. Mula sa butas, sa gitna ng mga basag na hollow block at lumang semento, isang mukha ang sumalubong sa kanila. Isang mukha na maputla at walang buhay. Ang mga mata ay bahagyang nakamulat na parang may huling tinitingnan. At ang mga labi ay nakaawang na tila may huling salitang hindi nabigkas. Ang maitim na buhok ay nakakalat sa paligid nito, na parang isang madilim na korona. Isang matinis na sigaw ang kumawala mula sa lalamunan ni Tala. Nabitawan niya ang kanyang tasa at ito'y nabasag sa sahig, kasabay ng pagkabiyak ng kanyang bagong pangarap. Ang sumunod na mga sandali ay malabo na sa kanyang isipan. Ang sigawan ng mga trabahador, ang pagtakbo palabas ng bahay, ang nanginginig niyang mga kamay,
habang tinatawagan ang numero ng pulisya. Ang alam lang niya, ang kanlungang pinangarap niya ay isa palang libingan. Hindi nagtagal, ang tahimik na umaga sa Villa Liwayway ay napuno ng tunog ng mga sirena. Nakaupo si Tala sa hagdanan sa labas ng bahay. Nakabalot ng kumot na ibinigay ng isang kapitbahay. Nanginginig pa rin ang buo niyang katawan. Hindi maalis sa isip niya ang imahe ng mukha sa loob ng pader. Isang lalaking nakauniporme ng pulis ang lumapit sa kanya. Matangkad ito, seryoso ang mukha, at ang mga mata ay matalas na tila kayang basahin ang lahat ng bagay. May dala itong isang maliit na notebook. "Ma'am, ako po si Sergeant Dalisay Magdiwang." Pagpapakilala nito, ang boses niya ay kalmado at propesyonal, isang malaking kontradiksyon sa kaguluhang nararamdaman ni Tala. "Kayo po ba si Tala Bonifacio, ang bagong may-ari ng bahay?" Tumangulang si Tala, hindi makapagsalita. "Maaari niyo po bang ikwento sa akin ang eksaktong nangyari?" Sa nanginginig na boses, sinubukan ni Tala na ikwento ang lahat, ang plano sa renovation, ang pagpukpok sa pader, ang biglaang pagtigil, ang nakakakilabot na natuklasan. Habang nagsasalita siya, pinagmamasdan siya ni Sergeant Dalisay. Walang emosyon sa mukha nito. Nagsusulat lang ito sa kanyang notebook. Bawat salita ni Tala ay tila isang piraso ng ebidensya. Matapos ang ilang sandali, isang investigador ang lumabas mula sa bahay at may ibinulong kay Dalisay. Tumango ang sarhento bago muling bumaling kay Tala. "May nahanap po kaming wallet sa damit ng biktima," sabi ni Dalisay. Ang boses ay nanatiling walang bahid ng emosyon. Hawak nito ang isang plastic bag na naglalaman ng isang luma at maruming wallet. Maingat niya itong binuksan at kinuha ang isang ID card sa loob. Tinitigan niya muna ito ng ilang segundo bago dahan-dahang itinaas ang kanyang tingin at ipinako ito kay Tala. Sa pagkakataong iyon, nakita ni Tala ang unang bakas ng damdamin sa mga mata ng sarhento. Isang bagay na hindi niya mawari. Awa? Pag-aalinlangan? Iniharap ni Dalisay ang ID card sa kanya. Nakita ni Tala ang isang litrato ng isang dalagang nakangiti, puno ng buhay. Ang mga mata ay nagniningning. Ang buong mundo ni Tala ay gumuho sa tanong na binitawan ng pulis. "Kilala mo ba siya, ma'am?" tanong ni Dalisay. Ang boses ay dahan-dahan at malinaw. "Kilala mo ba si Nagluwalhati?" Pinagmasdan ni Sergeant Dalisay Magdiwang ang babaeng nasa harapan niya, si Tala Bonifacio. Nakaupo ito sa isang malamig na upuang metal sa loob ng interrogation room. Ang balat nito'y maputla pa rin dahil sa pagkabigla at ang mga mata'y namumugto sa unang tingin. Mukha itong tipikal na biktima ng sitwasyon, isang taong nagkataon lang na nasa maling lugar sa maling panahon. Ngunit may mali. Mayroong pag-aalinlangan sa paraan ng pagsagot ni Tala sa mga unang tanong. May pag-iwas sa kanyang mga mata. Sa karanasan ni Dalisay sa pagbabasa ng tao, alam niyang may itinatago ito. Hindi kasamaan, kundi takot. Ang takot ng isang taong nasaktan na dati at ayaw nang masaktan muli. "Uulitin ko, Miss Bonifacio," sabi ni Dalisay. Ang boses ay kalmado pero may diin. "Bukod sa ID na nakita namin, may iba ka pa bang pagkakakilanlan kay Nagluwalhati?" Umiling si Tala. Ang tingin ay nakababa sa kanyang mga kamay na magkalapat sa ibabaw ng mesa. "Hindi ko siya kilala. Pangalan lang. Narinig ko na siguro dati. Hindi ko matandaan." Isang kasinungalingan. Alam ni Dalisay, ang reaksyon nito kanina nang makita ang ID ay hindi reaksyon ng isang estranghero. Sumandal siya sa kanyang upuan at pinag-cruise ang mga braso. Oras na para bahagyang diinan ang sugat. "Miss Bonifacio, isang bangkay ang natagpuan sa loob ng bahay na ikaw ang bumili. Ang dating may-ari ng bahay, ayon sa aming paunang investigasyon, ay kamag-anak ng biktima. At ngayon, sinasabi mong hindi mo siya kilala
Mahirap paniwalaan. Ang mga salita niya ay tumama sa target. Nakita ni Dalisay ang pagdaan ng sakit sa mga mata ni Tala. Bigla itong nag-angat ng tingin at ngayon ay may bahid na ng galit ang kanyang mukha. Anong ipinapahiwatig ninyo, Sergeant? Na may kinalaman ako dito. Wala akong ipinapahiwatig. Nagtatanong lang ako. Trabaho ko ito, sagot ni Dalisay. Ang tono ay hindi nagbabago. Sa isip ni Tala, ang mukha ni Dalisay ay biglang nag-anyong-anino ng kanyang nakaraan. Ang lamig sa boses nito, ang mapanuring tingin ito ang parehong mga bagay na naranasan niya mula sa lalaking minahal niya ng lubos bago siya nito niloko at tinangay ang lahat ng kanyang ipon. Ang pangakong hindi kita sasaktan ay naging kasalanan mo ang lahat. Ang tiwala niya ay winasak at ngayon, ang pulis na ito ay muling binubuksan ang sugat sa pagdududa nito. Hindi na napigilan ni Tala ang sarili. Ang pader na matagal na niyang itinatayo sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang magpakita ng mga bitak. Hindi niyo alam ang pinagdadaanan ko. Halos pasigaw niyang sabi. Ang boses ay basag. Bumili ako ng bahay para magsimula ulit. Para takasan ang mga taong mapanghusga na katulad ninyo. At ngayon ito, isang bangkay, tapos pagdududahan ninyo ako? Tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Hindi ito mga luha ng pagkukunwari, kundi mga luha ng matagal nang kinikimkim na sakit at pagod. Nanatiling tahimik si Dalisay. Hinayaan niya lang itong ilabas ang lahat. Sa ilalim ng uniforme at sa likod ng pagiging propesyonal, may isang bahagi sa kanya na nakaintindi sa sakit na iyon. Ang sakit ang pagiging biktima. Nang huminahon na si Tala, iniabot ni Dalisay ang isang maliit na tissue. Walang salita. Isang simpleng kilos lang. Kinuha iyon ni Tala. Matapos ang ilang sandali ng pag-iyak, huminga siya ng malalim, tumingin siya kay Dalisay. At sa pagkakataong ito, ang nakita niya ay hindi na paghuhusga kundi paghihintay. May sasabihin ako. Mahinang sabi ni Tala. Pero sana maniwala kayo sa akin. Tumango si Dalisay. Kinuha muli ang kanyang notebook. Nakikinig ako. Dahan-dahan, binuksan ni Tala ang kanyang bag. May kinuha siyang isang lumang sobre. Ang papel ay naninilaw na at may mga tupi. Inilapag niya ito sa mesa at itinulak palapit kay Dalisay. Namatay ang tatay ko 2 buwan na ang nakakaraan. Simula niya, hindi kami naging malapit. Iniwan niya kami ni Mama noong bata pa ako para sa ibang pamilya. Bago siya mamatay, ibinigay niya sa akin ang sulat na yan. Binuksan ni Dalisay ang sobre. Sa loob ay isang liham, ang sulat kamay ay luma na at nanginginig. Binasa niya ito. Ang liham ay isang pag-amin at isang pakiusap. Inaamin ng ama ni Tala ang kanyang pagkakamali at ipinakikiusap nito na hanapin niya ang kanyang kapatid sa labas, isang anak na babae na kailanman ay hindi niya nakilala. Isang anak na nagngangalang Sinag Luwalhati. Ang huling address na alam ng ama nila ay ang address ng bahay sa Villa Liwayway. Nang matapos basahin ni Dalisay ang sulat, itinaas niya ang kanyang tingin. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit. Ang pagbili ni Tala sa bahay, ang kanyang pag-aalinlangan, ang kanyang sakit. Kaya ko binili ang bahay na yon, pagpapatuloy ni Tala. Hindi ko alam na huli na pala ang lahat. Hindi ko man lang siya nakilala. At ngayon, natagpuan ko siya sa ganitong paraan. Ang bigat ng katotohanan ay bumalot sa silid. Ang isang simpleng kaso ng pagpatay ay biglang naging isang trahedya ng pamilya. Tinitigan ni Dalisay si Tala. At sa unang pagkakataon mula nang magkita sila, ang kanyang pagiging pulis ay napalitan ng pagiging tao. Nakita niya ang isang kapatid na nagluluksa para sa isang kapatid na hindi man lang niya nayakap. Isinara ni Dalisay ang kanyang notebook. Sa ngayon, tapos na ang interogasyon. Biglang tumunog ang telepono ni Tala
Ang biglaang ingay ay bumasag sa katahimikan. Kinuha niya ito mula sa kanyang bag. Tumingin siya sa screen. At ang kanyang mukha ay biglang napuno ng pagkalito at takot. Ipinakita niya ang screen kay Dalisay. Isang pangalan ang nakasulat doon. Kumikislap. Tita Malina. Tumingin si Tala kay Dalisay. Ang mga mata ay puno ng bagong katanungan. Gianni Sinag, bulong niya. Tumatawag siya sa akin. Ang hangin sa loob ng malawak na sala ni Tita Malina ay mabigat. Halos mahirap hingahan. Puno ito ng amoy ng kandila at bulaklak ng patay. Isang samyo na dumidikit sa balat at damit. Sa gitna ng sala, isang malaking litrato ni Sinag ang nakapatong sa isang mesa na napapalibutan ng mga puting bulaklak. Sa litrato, ang ngiti ni Sinag ay buhay na buhay. Isang malagim na paalala ng buhay na ninakaw sa kanya. Nakatayo si Tala sa isang sulok, hawak ang isang tasa ng tsaa na hindi naman niya iniinom. Pakiramdam niya ay isa siyang impostor sa pagluluksa na ito. Paano ka magluluksa para sa isang taong hindi mo man lang nakilala? Ngunit sa tuwing titingin siya sa litrato ni Sinag, isang kakaibang kirot ang gumuguhit sa kanyang puso. Kapatid! Dugo sa tabi niya. Tahimik na nakatayo si Sergeant Dalisay. Formal siyang nagpakilala bilang pulis na nag-aasikaso ng kaso at ang presensya niya ay nagbibigay kay Tala ng kakaibang kapanatagan kahit na may distansya sa pagitan nila. Hija, salamat sa pagdating mo. Lumapit si Tita Malina, ang diya ni Sinag. Balot ito sa itim na damit. Ang mga mata ay namumugto sa likod ng makapal na salamin. Ang kanyang mga kilos ay mahinhin. Ang boses ay malumanay at puno ng pighati. Niyakap niya si Tala ng mahigpit. Hindi mo alam kung gaano ko pinangarap na magkakilala kayo ni Sinag. Bulong nito sa balikat ni Tala. Ang hininga ay may amoy menthol. Lagi kanyang bukang bibig sa akin. Isang kasinungalingan. Alam iyon ni Tala. Base sa sulat ng kanilang ama, walang kaalam-alam si Sinag tungkol sa kanya. Ngunit ngumiti lang si Tala at hinaplos ang likod ng matanda. Nakikiramay po ako, tita. Ang yakap ni Tita Malina ay mas humigpit. Halos nakakasakal, ngunit nang bumitaw ito. At sa isang saglit na pagtama ng kanilang mga mata, may nakita si Tala. Sa likod ng mga luhang iyon, mayroong isang bagay na malamig. Isang bagay na kalkulado, ngunit mabilis din itong nawala. Napalitan ng ngiti ng isang nagdadalamhating diya. Halika, ipakikilala kita kay Lakas, sabi ni Tita Malina. Habang iginagabay siya palapit sa isang lalaking matangkad at makisig na nakatayo malapit sa bintana. Kausap ang ilang mga bisita, si Lakas de Fila, ang nobyo ni Sinag. Nang humarap ito sa kanila, isang perpektong maskara ng kalungkutan ang nakasuot sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata, na bahagyang namumula, ay nagpapakita ng isang lalaking nawalan ng pinakamamahal, Tala. This is Lakas, ang iisang pag-ibig ng aking pamangkin. Pagpapakilala ni Tita Malina. Nakikiramay ako, sabi ni Tala. Salamat, sagot ni Lakas. Ang boses ay bahagyang paos. Kinuha niya ang kamay ni Tala at marahang hinalikan. Sinag told me so much about you. She was looking forward to finally meeting her long-lost sister. Isa na namang kasinungalingan. Bakit? Bakit kailangan nilang magpanggap na alam ni Sinag ang tungkol sa kanya? Lumapit si Sergeant Dalisay. Mr. De Villa, maaari ko po ba kayong makausap sandali? Agad na nagbago ang anyo ni Lakas. Nawala ang lambing sa kanyang mukha. Napalitan ng isang seryosong ekspresyon ng isang negosyante. Of course, Sergeant. Anything to find justice for my Sinag, na Marlak, Amora. Naglakad sila palayo ng kaunti. Ngunit sapat lang ang layo para marinig ni Tala ang kanilang usapan. Kailan po ang huling beses na nakita ninyo si Miss Luwalhati? Tanong ni Dalisay. 2 months ago, the day before she went missing.
Sagot ni Lakas. Ang boses ay matatag. We had dinner. Everything was perfect. The next day, she was gone. I thought she just needed space. Lowa, mayroon po ba kayong napapansing kakaiba sa kanya? Bago siya nawala, mga problema sa trabaho, kaaway, umiling si Lakas. Wala. Sinag was loved by everyone. But she was a bit stressed lately about her work at Anino Builders. Alam mo na, mga deadlines. Tumingin siya kay Dalisay. Sergeant, I hope you understand. This tragedy is also affecting the company's reputation. We need to handle this with utmost care. Napansin ni Tala ang paghigpit ng panga ni Dalisay. Napansin din niya ang paghigpit ng kamao ni Lakas sa kanyang tagiliran habang binabanggit ang kumpanya. Ang pag-aalala nito ay tila mas nakatuon sa negosyo kaysa sa pagkamatay ng kanyang kasintahan. Tita Malina, nasaan po ang kwarto ni Sinag? Tanong ni Tala. Nais nang makatakas sa bigat ng atmosfera. Nasa itaas, Hija. Feel free to look around. Bahay mo na rin to. Nagpaalam si Tala at umakyat sa hagdanan. Ang kwarto ni Sinag ay simple at malinis. Isang bookshelf na puno ng mga libro tungkol sa accounting at finance, isang kama na maayos ang pagkakalagay ng kumot, at isang maliit na study table. Tila isang kwarto ng isang taong organisado at may pangarap, may isang bagay na nakaagaw ng pansin niya. Sa ibabaw ng study table, sa ilalim ng isang paperweight, ay isang resibo. Resibo mula sa isang hardware store. Nakabili ito ng semento at hollow blocks. Ang petsa, 2 araw matapos mawala si Sinag, at ang pangalan na nakasulat sa resibo ay hindi kay Sinag. Bigla, may narinig siyang boses mula sa labas ng bahay. Sumilip siya sa bintana. Nakita niya si Lakas sa hardin. May kausap sa telepono. Malayo ito kaya hindi niya marinig ang sinasabi. Ngunit ang kilos nito ay malayo sa isang taong nagluluksa. Ang mukha nito ay puno ng galit. Ang mga kamay ay galaw ng galaw na tila nakikipagtalo. Isang imahe na salungat sa mahinahong lalaking nakausap niya kanina. Bumalik siya sa ibaba. Aalis na sana sila ni Dalisay nang muli siyang harangin ni Tita Malina. Hija, delikado para sa'yo na mag-isa sa bahay na yon, sabi nito. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Bakit hindi ka muna dito tumuloy sa akin hanggang sa mahuli ang may sala? Ang alok ay tila isang magandang mungkahi mula sa isang nag-aalalang kamag-anak. Ngunit para kay Tala, ang mga salitang iyon ay parang isang hawla, isang paraan para siya ay mabantayan. Salamat po sa alok, tita, pero kaya ko na po ang sarili ko. Magalang niyang tanggi. Habang naglalakad sila ni Dalisay palabas ng gate, naramdaman ni Tala ang mga mata ni Tita Malina at Lakas na nakatitig sa kanilang likuran. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Isang pakiramdam na sila ay pinapanood. Bago sila sumakay sa kotse, huminto si Dalisay at humarap sa kanya. Ang seryosong mukha nito ay mas lalong naging seryoso sa ilalim ng papalubog na araw. Tala, sabi nito sa mahinang boses. Tinitiyak na walang ibang makakarinig. Huwag kang magtitiwala kahit kanino sa kanila. Ang biyahe pabalik sa Villa Liwayway ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Ang mga salita ni Dalisay ay umalingamngaw sa isip ni Tala. Huwag kang magtitiwala kahit kanino sa kanila. Madaling sabihin, pero mahirap gawin, lalo na kung ang mga taong iyon na lang ang natitira mong koneksyon sa kapatid na hindi mo nakilala. Si Dalisay naman, habang nagmamaneho, ay abala sa pag-iisip. Ang perpektong pagganap ni Tita Malina at Lakas de Villa ay masyadong perpekto. Sa kanyang trabaho, natutunan niyang mas pagdudahan ang mga taong walang bahid ng pagkakamali sa kanilang emosyon. Ang tunay na pagluluksa ay magulo. May mga sandali ng galit, pagkalito,
at pagtanggi. Ang ipinakita ng dalawa kanina ay isang dekahon na pagdadalamhati na parang pinaghandaan at inensayo. Huminto ang sasakyan sa tapat ng bahay ni Tala, na ngayon ay napapalibutan na ng dilaw na police tape. Ang dating simbolo ng pag-asa ay isa na ngayong crime scene. Salamat sa paghatid, sabi ni Tala. Akmang bubuksan na ang pinto. Hindi ka pwedeng manatili dito ngayong gabi, sabi ni Dalisay. Ang tingin ay nasa harap pa rin. Hindi pa tapos ang soko. At hindi ito ligtas para sa'yo. Napabuntong hininga si Tala. Wala akong ibang mapupuntahan. Ayokong bumalik sa apartment na tinirhan ko. At lalong ayoko sa bahay ni Tita Malina. Tumingin sa kanya si Dalisay. Nakita niya ang pagod at pag-iisa sa mga mata nito. Sa isang iglap, ang Sergeant Dalisay magdiwang na sumusunod sa protocol ay nag-isip bilang si Dalisay. Ang tao. Mag-check-in ka sa isang hotel. Ako na ang bahala, sabi niya. Isang alok na hindi niya inaasahang sasabihin. Nagulat si Tala. Hindi, nakakahiya. Kaya ko naman. Hindi ito pakiusap, Miss Bonifacio. Ito ay para sa kaligtasan mo, giit ni Dalisay. Bumabalik sa kanyang propesyonal na tono para itago ang bahagyang pag-aalala. Isa kang mahalagang testigo. Walang nagawa si Tala kundi pumayag. Habang nasa biyahe sila papunta sa pinakamalapit na hotel, muling nagsalita si Tala. Ang boses ay mahina. Yung resibo na nakita ko sa kwarto ni Sinag. Para sa semento at hollow blocks. Nakapangalan kay Lakas de Villa. Bahagyang napahigpit ang hawak ni Dalisay sa manibela. Alam ko, nakita rin iyon ng mga investigador ko. Ito ang dahilan kung bakit niya pinaghihinalaan ang lalaki. Pero ang marinig ito mula kay Tala ay nagpatibay sa kanyang kutob. Aktibo kang makipagtulungan, sabi ni Dalisay, na tila nag-iisip ng malakas. Hindi tulad ng ibang testigo na takot masangkot. Kapatid ko ang pinatay nila, sagot ni Tala. May bagong determinasyon sa kanyang boses. Wala akong pakialam kung ano ang mangyari sa akin. Gusto kong malaman kung sino ang gumawa nito sa kanya. Diangan. Sa unang pagkakataon, isang alyansa ang nabuo sa pagitan nilang dalawa. Isang alyansang pilit, isinilang mula sa trahedya at pangangailangan. Pagdating nila sa hotel, nagulat si Tala nang makita ang ilang mga mamamahayag na tila nag-aabang sa lobby. Isang reporter ang nakakilala sa kanya mula sa crime scene kanina. Ma'am, kayo po ba ang nakakita sa bangkay sa Villa Liwayway? Anong kaugnayan niyo sa biktima? Totoo bang miyembro kayo ng isang mayamang pamilya? Ang mga tanong ay parang mga bala na sunod-sunod na tumama kay Tala. Ang mga flash ng kamera ay sumilaw sa kanyang mga mata. Napaatras siya. Ang paghinga ay bumilis. Ang atensyon. Ang paghuhusga ito ang mga bagay na tinakasan niya. Bago pa man siya tuluyang mapalibutan, naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang braso. Mabilis at tiyak ang pagkilos ni Dalisay. Hinila siya nito palayo sa mga reporter. Ang malaking katawan nito ay nagsilbing panangga. Excuse me. Police business. Give her some space. Utos ni Dalisay sa mga reporter. Ang boses ay puno ng awtoridad na walang sinuman ang nangahas na sumuway. Mabilis silang nakalakad papunta sa elevator. Sa loob ng maliit na espasyo, doon lang napansin ni Tala na hawak pa rin ni Dalisay ang kanyang braso. Ang init ng palad nito ay tumagos sa kanyang damit, isang koneksyon na parehong nakakagulat at nakakapagpakalma. Bumitaw si Dalisay na parang napaso. Pasensya na, ayos lang, sagot ni Tala, umiiwas ng tingin. Salamat. Nakarating sila sa tapat ng kwarto. Habang inaayos ni Tala ang kanyang susi, muling nagsalita si Dalisay. Ilak mo ang pinto. Huwag kang magpapapasok ng kahit sino maliban kung ako o unipormadong pulis ang kakatok. Tatawagan kita bukas. Tumango si Tala. Pagpasok niya sa kwarto, isinara niya ang pinto at isinandal ang kanyang likod dito. Napahawak siya sa braso kung saan siya hinawakan ni Dalisay.
Sa gitna ng lahat ng takot at kalituhan, ang simpleng kilos na iyon ng proteksyon ay isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng napakatagal na panahon. Sa kabilang banda, habang naglalakad pabalik sa elevator, hindi maalis sa isip ni Dalisay ang itsura ni Tala nang mapalibutan ito ng media ang takot sa mga mata nito. May isang bahagi sa kanya, isang bahagi na matagal na niyang ibinaon, ang gustong bumalik at tiyakin na ligtas ito. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Ang emosyon ay isang balakid sa trabaho, isang panganib. Pagdating niya sa kanyang sasakyan, tumunog ang kanyang telepono. Isang kasamahan niya sa presinto. "Sir," sabi ng pulis sa kabilang linya. Ang boses ay nagmamadali. "May nahanap kaming kahina-hinalang ledger sa opisina ni Sinag sa Anino Builders. Puno ito ng mga numero na hindi tumutugma sa official records at may mga nakasulat na code sa tabi ng bawat entry." Biglang nag-init ang dugo ni Dalisay. "Ito na. Ipadala mo sa akin ang kopya." Ngayon din, kinabukasan, ang conference room sa presinto ay napuno ng amoy ng kape at tensyon. Sa malaking mesa, nakakalat ang mga kopya ng ledger na nahanap sa opisina ni Sinag. Nakaupo si Tala sa tabi ni Dalisay, isang bagay na hindi pangkaraniwan para sa isang sibilyan, ngunit iginiit ni Dalisay sa kanyang hepe na ang kaalaman ni Tala bilang kapatid, kahit sa pangalan lang, ay maaaring makatulong. Pinag-aaralan nilang dalawa ang isang pahina ng ledger. Ang mga numero ay tila ordinaryong listahan ng gastos sa construction materials, ngunit ang mga code na nakasulat sa gilid mga letrang tulad ng TL, LDV, at MC ang nagbibigay ng ibang kahulugan dito. "Accountant din ang nanay ko," mahinang sabi ni Tala. Ang daliri ay sumusunod sa isang linya ng mga numero. Tinuruan niya ako ng ilang bagay. Mukhang doble ang mga entry na ito. Isang set para sa totoong gastos at isa pang set na mas mataas para sa kung saan man. Tumingin sa kanya si Dalisay. May bagong paghanga sa kanyang mga mata. "Money laundering," sabi niya. Kinukumpirma ang hinala ni Tala. Pinapalabas nilang mas malaki ang gastos ng kumpanya para maitago ang perang galing sa ibang iligal na transaksyon. "Ano ang ibig sabihin ng mga code?" tanong ni Tala. "Inisyal malamang," sagot ni Dalisay. "LDV, Lakas de Villa. MC, marahil ay mali na corpus dahil isa rin siyang board member. Pero sino si TL?" Nagkibit balikat si Tala. Ngunit ang tanong ay nanatili sa kanyang isipan. "Kailangan nating pumunta sa Anino Builders," sabi ni Dalisay habang tumatayo. "Kailangan nating makita ang reaksyon ni Lakas kapag hinarap natin siya tungkol dito." Ang opisina ni Lakas de Villa ay nasa pinakamataas na palapag ng isang modernong gusali sa Makati. Malawak ito, may salaming pader na tanaw ang buong syudad, isang testamento sa kanyang tagumpay. Nadatnan nila si Lakas, na prenteng nakaupo sa kanyang mamahaling leather chair. Nang makita niya si Tala sa likod ni Dalisay, isang bahagyang pagkairita ang dumaan sa kanyang mukha bago ito napalitan ng isang mapagkunwaring ngiti. "Tala, anong ginagawa mo rito?" "Sergeant, ano ang maipaglilingkod ko sa inyo?" Inilapag ni Dalisay ang isang kopya ng ledger sa makintab na mesa ni Lakas. "Nahanap namin ito sa opisina ni Miss Luwalhati. Baka may alam kayo tungkol dito." Tiningnan ni Lakas ang mga papel. Ang kanyang mukha ay kalmado. Masyadong kalmado. Kinuha niya ito at pinag-aralan na parang isang ordinaryong dokumento. Ito, mga personal na talalang ni Sinag. Masyado siyang masipag. Minsan ay dinadala niya ang trabaho sa bahay. Wala itong kinalaman sa opisyal na libro ng kumpanya. Pero inisyal ninyo ang nakasulat dito, Mr. De Villa. Giit ni Dalisay. Isang aroganteng ngiti ang sumilay sa labi ni Lakas. "Sergeant, marami akong pinipirmahan araw-araw. At sa pagkakaalam ko, hindi krimen ang magkaroon ng kaparehong inisyal sa ibang tao.
May warrant ba kayo para halughugin ang mga libro ko? Kung wala, I suggest you leave my office. Nagsasayang lang kayo ng oras ko at oras ni Tala. Ang paraan ng pagbanggit niya sa pangalan ni Tala ay may halong pamilyaridad at pagbabanta na nagpadala ng kaba sa dibdib nito. Habang nagaganap ang tensyonadong palitan ng salita, ang mga mata ni Tala ay hindi nakatuon sa ledger. Gumala ang kanyang tingin sa paligid ng opisina, hinahanap ang anumang bakas ni Sinag. At doon, sa isang estante sa likod ni Lakas, nakita niya ang isang koleksyon ng mga naka-frame na litrato. Karamihan ay mga larawan ni Lakas na tumatanggap ng mga parangal, ngunit may isa na naiiba. Isang litrato nila ni Sinag, masaya silang nakangiti sa isang beach. Napansin ni Tala ang suot ni Sinag isang kwintas na may kakaibang pendant. Ang atensyon niya ay napunta sa isang maliit na rebulto na nakapatong sa mesa sa tabi ng litrato. Isang statuette ng isang anghel. Ang detalye, ang pagkakaukit pamilyar ito sa kanya. May problema ba, Tala? Tanong ni Lakas. Napansin ang kanyang pagkatitig. Wala. Maganda lang ang view mula rito. Mabilis niyang sagot. Excuse me. Isang boses ng babae ang bumasag sa kanilang pag-uusap. Pumasok si Tita Malina sa opisina. May dalang folder. Nagulat kunwari ito nang makita sila. Oh, Tala Sergeant. Nandito pala kayo. May kukunin lang sana akong dokumento mula kay Lakas. May problema ba? Tanong nito. Ang mga mata ay nagpapalipat-lipat sa kanila, puno ng kalkuladong pag-aalala. Ang biglaang paglitaw nito ay masyadong nagkataon lang. Tapos na kami dito, sabi ni Dalisay. Ang panga ay mahigpit. Kinuha niya ang ledger mula sa mesa. Salamat sa oras ninyo, Mr. De Villa. Habang papalabas sila ng gusali, hindi mapakali si Tala. Yung rebulto, sabi niya kay Dalisay. Yung anghel sa mesa niya. Nakita ko na yun dati. Saan? Nagisip si Tala. Sa mga lumang gamit ng tatay ko. Mahilig siyang mangolekta ng mga ganoon. May isa siyang kaparehong-kapareho noon. Sabi niya, galing daw sa isang partikular na artisan sa Paete. Huminto si Dalisay sa paglalakad at hinarap siya. Sigurado ka? O siguradong? Sigurado. Ako. Isang bagong piraso ng puzzle. Isang koneksyon na hindi nila inaasahan. Ngunit bago pa man sila makapagpatuloy sa kanilang usapan, nag-vibrate ang telepono ni Tala. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa. Isang text message mula sa isang numerong hindi rehistrado. Binasa niya ang mensahe at ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Nanginginig niyang ipinakita ang telepono kay Dalisay. 2 pangungusap lang ang nakasulat, ngunit sapat na iyon para magdala ng yelo sa kanilang mga ugat. Tigilan mo na ang pakikialam. Kung ayaw mong matulad sa kapatid mo, ang mensahe sa telepono ay parang isang malamig na kamay na humigpit sa lalamunan ni Tala. Ang mga salita ay simple ngunit ang bigat ay nakakaparalisa. Ang implicit na banta ay malinaw. Ang pader na pinaglibingan ni Sinag ay may lugar pa para sa isa. Sino to? Paano nila nakuha ang numero ko? Tanong ni Tala. Ang boses ay nanginginig habang tinitingnan niya si Dalisay. Naghahanap ng kasagutan na alam niyang wala ito. Kalma lang, sabi ni Dalisay, kinuha ang telepono mula sa kamay ni Tala. Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng matinding seryosohan. Ang anumang natitirang distansya sa pagitan ng pulis at testigo ay biglang naglaho. Ngayon, siya ay isang protektor. Huwag kang sasagot. Huwag kang gagawa ng kahit ano. I-trace natin ang numero. Agad niyang tinawagan ang kanilang tech unit sa presinto. Habang naghihintay, hinila niya si Tala palayo sa mataong sidewalk, palapit sa isang pader kung saan hindi sila masyadong lantad. Hindi ka na babalik sa hotel, sabi niya. Ang boses ay matatag at hindi nagiiwan ng lugar para sa pagtatalo.
Delikado na. Dadalhin kita sa isang safe house ng pulis. Pero, walang pero Tala. Sumusunod sila sa bawat galaw mo. Malamang ay si Lakas o si Malina ang nagbigay ng numero mo. O baka nakuha nila sa ibang paraan. Ang importante, alam nilang nakikipagtulungan ka sa amin. Ang pag-aalala sa boses ni Dalisay ay totoo at hindi maitatago para kay Tala. Nasanay nang harapin ang mga problema ng mag-isa, ang biglaang pagkakaroon ng isang taong gustong pumrotekta sa kanya ay parehong nakakapanibago at nakakatakot. Pinapaalala nito sa kanya ang isang kahinaan na ayaw na niyang maramdaman muli. Dinala siya ni Dalisay sa isang maliit at nondescript na apartment building na pag-aari pala ng PNP. Simple lang ang unit, ngunit malinis at, higit sa lahat, ligtas. Manatili ka lang dito. Utos ni Dalisay matapos nilang ma-check ang buong lugar. May mga pulis na nagbabantay sa labas. Walang makakalapit sa'yo. Babalik ako. Naiwan si Tala sa katahimikan ng apartment. Ang tanging kasama niya ay ang kanyang mga iniisip at ang lumalaking takot. Para ilihis ang kanyang isipan, binuksan niya ang kahon na naglalaman ng iilang mga personal na gamit ni Sinag na na-release na ng pulisya, mga damit, ilang libro, at mga personal na trinkets. Inaasahan niyang sa pagtingin sa mga ito, makakahanap siya ng kahit anong koneksyon sa kapatid na hindi niya nakilala. Isa-isa niyang tiningnan ang mga gamit. Isang paboritong libro sa finance na may mga naka-highlight na passage. Isang scarf na amoy jasmine pa. Isang picture frame na walang laman. Walang kakaiba. Napaupo siya sa sahig. Nawawalan na ng pag-asa. Napatingin siya sa isang lumang hardbound na libro ng panitikan na kasama sa kahon. Mukha itong luma at gamit na gamit. Isang bagay na hindi akma sa koleksyon ng mga libro sa accounting ni Sinag. Dahil sa kuryosidad, kinuha niya ito. Mabigat ito. Habang binubuklat niya ang mga pahina, may napansin siyang kakaiba sa takip sa likod. Mas makapal ito kaysa sa karaniwan. Ginamit niya ang kanyang kuko para suriin ang gilid at, sa kanyang pagkagulat, bahagyang bumukas ito. Isa pala itong secret compartment. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito ng tuluyan. Sa loob, perpektong nakatago, ay isang maliit na itim na notebook, ang tala-arawan ni Sinag. Umupo si Tala sa sahig. Ang likod ay nakasandal sa sofa at sinimulang basahin. Ang mga unang pahina ay puno ng mga pangarap ng isang batang accountant, mga plano sa career, mga travel goals, mga simpleng kasiyahan. Ngunit habang lumilipas ang mga petsa, unti-unting nagbabago ang tono. The 12th of October, nagpropose si Lakas. Ang saya-saya ko. Pero bakit may parte sa akin na natatakot? Ang pagmamahal niya, minsan ay parang pag-aari. Parang ayaw niya akong magkaroon ng sariling mundo. The 25th of October, may mga numero sa libro ng kumpanya na hindi ko maintindihan. Tinanong ko si Tita Malina. Sabi niya ay huwag ko na lang daw pansinin, mga lumang record lang daw iyon. Pero bakit pakiramdam ko ay nagsisinungaling siya? The 5th of November, binigyan ako ni Lakas ng isang regalo. Isang magandang statuette ng anghel, pero may sinabi siya na hindi ko malimutan. Para lagi mong maaalala kung sino ang nagbigay sa'yo ng lahat. Nakaramdam ako ng kilabot. Ang bawat salita ay isang saksak sa puso ni Tala. Nabubuo sa kanyang isipan ang imahe ng isang kapatid na dahan-dahang nasasakal sa isang relasyong akala niya ay perpekto at sa isang trabahong pinagkakatiwalaan niya. Bumukas ang pinto. Si Dalisay. May dala itong 2 supot ng pagkain. Ang seryoso niyang mukha ay lumambot. Nang makita niya si Tala na nakaupo sa sahig, ang mga mata ay puno ng luha. Hawak ang isang maliit na notebook. Anong nangyari? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Walang salitang itinuro ni Tala ang tala-arawan.
Umupo si Dalisay sa sahig sa tabi niya. Kinuha nito ang notebook at sinimulang basahin. Nagbasa si Tala kasama niya. Ang mga balikat nila ay halos magkadikit na. Ang katahimikan sa apartment ay napuno ng mga salitang isinulat ni Sinag mula sa kanyang libingan. Dumating sila sa huling entry. Ang sulat kamay ni Sinag ay nanginginig at tila minadali. The 18th of November. Sigurado na ako. May ginagawa silang mali. Si Lakas at si Tita Malina. Ang pera, napakalaki. Kakausapin ko si Tita Malina bukas. Alam kong may kinalaman siya sa nawawalang pera. Sana mali ako. Kailangan kong makausap si Papa. Kailangan ko ng tulong. Iyon na. Ang petsa ay ang eksaktong araw. Bago opisyal na idineklarang nawawala si Sinag Luwalhati, isinara ni Dalisay ang talaarawan. Isang mabigat na katahimikan ang namagitan sa kanila. Ito na ang kailangan natin. Bulong ni Dalisay. Hindi ito isang pahayag ng tagumpay, kundi isang malungkot na pagkilala sa katotohanan. Tumingin si Tala sa kanya. Ang mga mata ay isang pinaghalong kalungkutan at galit. Pinatay nila siya dahil dito. Hindi ba? Dahil alam niya ang totoo. Tumango si Dalisay. At sa sandaling iyon, sa gitna ng kanilang pinagsasaluhang kalungkutan para kay Sinag, isang bagong koneksyon ang nabuo sa pagitan nila. Hindi na lang ito isang alyansang pilit. Ito ay isang pangako. Ang talaarawan ni Sinag ang naging susi. Para kay Dalisay, ito ang piraso ng ebidensya na nag-uugnay sa motibo at sa mga suspek isang bagay na mas matibay kaysa sa mga numero sa isang ledger. Sa wakas, mayroon na siyang sapat na dahilan para humingi ng search warrant para sa mga bank account at ari-arian ni Tita Malina at Lakas de Villa. Ngunit ang proseso ay hindi madali. Sa opisina ng kanyang hepe, si Major Pascual, naging mainitan ang kanilang pag-uusap. Sergeant Magdiwang, isang personal na talaarawan? Alam mong mahina ito sa korte. Sabi ni Major Pascual, isang veteranong pulis na mas naniniwala sa matitibay na pisikal na ebidensya. Si Lakas de Villa ay isang maimpluwensyang tao. Ang pamilya Corpus ay matagal nang respetado sa komunidad. Hindi tayo pwedeng kumilos ng walang matibay na hawak. Major, ang talaarawan na ito ang nagpapatunay sa motibo. Giit ni Dalisay. Ang boses ay kalmado, ngunit matatag. Isinulat ito bago siya mamatay. Itugma ninyo ito sa ledger at sa text threat na natanggap ni Miss Bonifacio. May pattern dito. Tinatakot nila ang sinumang lumalapit sa katotohanan. Ay, Vola, matagal na tinitigan ni Major Pascual si Dalisay. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ng kanyang sarhento. Isang determinasyon na minsan na niyang nakita noon sa kasong nag-iwan ng peklat sa karera at kaluluwa ni Dalisay. Sige. Sa wakas ay sabi ng hepe, ibibigay ko sa iyo ang rekomendasyon, pero mag-iingat ka, Dalisay. Isang pagkakamali lang at tayong lahat ang masusunog dito. Habang inaasikaso ni Dalisay ang mga papeles, si Tala naman ay nanatili sa safe house. Ang apat na sulok ng apartment ay tila lumiliit sa bawat oras na lumilipas. Ang tanging nagpapagaan sa kanyang loob ay ang mga panakanakang text message mula kay Dalisay. Mga simpleng update na nagsasabing, inaayos ko na o konting tiis pa. Isang gabi, nagulat si Tala nang may kumatok sa pinto. Agad siyang kinabahan. Ngunit nang sumilip siya sa peephole, nakita niya si Dalisay. May dala itong 2 brown paper bag. Pagbukas niya ng pinto, ang amoy ng mainit na goto at tokwat baboy ang sumalubong sa kanya. Akala ko bawal kang pumunta dito? Tanong niya habang pinapapasok ito. Hindi nila ako nakita. Sagot ni Dalisay. Isang maliit at bihirang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. At naisip kong baka nagsasawa ka na sa delata. Umupo sila sa maliit na mesa sa kusina. Sa gitna ng mga kahon ng gamit ni Sinag na hindi pa naayos,
kumain sila. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na kagaya ng dati na puno ng pag-aalinlangan. Ngayon, ito ay komportable, puno ng mga hindi sinasabing pang-unawa para basagin ang katahimikan. Naglakas loob si Tala na magtanong, Bakit ganito ka kadeterminado sa kasong ito? Parang may personal na kahulugan sa'yo. Tumigil sa pagkain si Dalisay. Matagal bago siya sumagot. Dahil minsan na akong nabigo, mahina niyang sabi. Ang tingin ay nasa malayo, may isang kaso. Ilang taon na ang nakalipas. Isang kaso ng korupsyon. Ang testigo ko, isang batang empleyado na katulad ni Sinag, ay handang tumestigo. Pero masyado akong naging kampante. Sinunod ko ang lahat ng nasa libro, pero hindi ko nakita ang panganib na papalapit. Isang araw, bago ang pagdinig, natagpuan na lang siyang patay. Isang anino ng sakit ang dumaan sa mukha ni Dalisay. Isang imahe na hindi pa nakikita ni Tala dati. Ang imahe ng isang taong may pinagsisisihan. Hindi ko hahayaang mangyari ulit yon. Pagpapatuloy niya, at ngayon ay nakatingin na siya ng diretso kay Tala. Hindi sa'yo. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Tala. Sa harap niya ay hindi na lang isang pulis. Isa siyang lalaking may sariling mga sugat. Isang lalaking nagsisikap na bumawi sa mga pagkakamali ng nakaraan. Kinabukasan, ipinatawag si Tita Malina para sa isang formal na interogasyon. Dumating ito kasama ang isang abogado. Ang mukha ay isang perpektong larawan ng isang naagrabyadong matanda. Hindi ko maintindihan kung bakit ninyo ako ginaganito. Sabi niya, ang boses ay nanginginig habang nakaupo sa harap ni Dalisay. Pagkatapos ng lahat ng sakit na dinaranas ng aming pamilya, ito pa ang gagawin ninyo? May nahanap po kaming tala-arawan ni Sinag, Mrs. Corpus. Diretsyong sabi ni Dalisay. Nakasulat doon ang kanyang mga hinala tungkol sa mga transaksyon sa Anino Builders at tungkol sa inyo. Ang pagbabago sa mukha ni Tita Malina ay halos hindi mahahalata. Ngunit para sa isang sanay na mata tulad ni Dalisay, ito ay malinaw na malinaw. Isang saglit na paghigpit ng kanyang panga, isang mabilis na pag-igting ng mga ugat sa kanyang leeg. Ngunit mabilis siyang nakabawi. Isang malungkot na tawa ang kumawala sa kanya. Ang pamangkin ko, may malawak siyang imahinasyon. Masyadong maraming nababasang libro. Sergeant, isa lang siyang bata na nalilito. Ang mga isinulat niya ay pawang mga kathang isip lamang. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang pinakamalakas na sandata. Tumingin siya kay Dalisay. Ang mga mata ay nanunumbat. Ang dapat ninyong imbestigahan ay ang pulis na masyadong nagiging malapit sa inyong pangunahing testigo. Isang pulis na ginagamit ang trahedya ng aming pamilya para sa kanyang sariling agenda. Isang pulis na gabi-gabing bumibisita sa apartment kung saan ninyo itinago si Tala Bonifacio. Natahimik si Dalisay, isang patibong. Alam niyang may nagmamanman sa kanya. Kasabay ng eksenang iyon, biglang bumukas ang pinto ng interrogation room. Pumasok si Lakas de Villa kasama ang isa pang abogado. Ang mukha ay puno ng matuwid na galit. Anong klaseng panggigipit ito? Sigaw niya. I received a tip that you are harassing my aunt. At ano itong naririnig ko? Na mayroon kang di nararapat na relasyon sa babaeng iyon. This is an abuse of power, Sergeant Magdiwang. Ang mga akusasyon ay malakas at pampubliko. Ang eksena ay perpektong itinanghal para maghasik ng pagdududa, hindi sa kanila, kundi sa integridad ng investigador. At ito ay gumana. Nakaupo si Tala sa isang bench sa labas ng opisina ni Major Pascual. Ang kanyang mga kamay ay magkayakap na tila nilalamig. Mula sa siwang ng blinds ng bintana, kitang-kita niya ang anino ng tatlong tao sa loob. Si Major Pascual, isang mataas na opisyal,
At si Dalisay, hindi niya marinig ang pinag-uusapan nila. Ngunit ang marahas na kilos at pagtaas-baba ng mga boses ay nagsasabi ng lahat. Ang eksena na itinanghal ni Lakas at Tita Malina ay naging isang formal na reklamo. Isang reklamo ng panggigipit at improper conduct. Ang pagbisita ni Dalisay sa safe house na ginawa niya dahil sa pag-aalala ay ngayon ginagamit laban sa kanya. Ito ay isang matalinong hakbang, inalis nito ang atensyon mula sa kanilang mga kasalanan at ibinaling ito sa kredibilidad ng pulis na nag-iimbestiga. Lumabas ang mataas na opisyal mula sa kwarto. Ang mukha ay seryoso at hindi tumitingin kahit kanino. Sumunod si Major Pascual. Tumigil ito sa harap ni Tala, Miss Bonifacio. Sabi ng hepe, ang boses ay mabigat. Maraming salamat sa iyong kooperasyon. Ngunit mula sa araw na ito, ibang team na ang hahawak sa kaso ni Miss Luwalhati. Les, ang mga salita ay parang isang malakas na sampal. Ano po? Bakit? Dahil ba sa mga sinabi nila? Hindi totoo yon. Walang ginagawang masama si Sergeant Magdiwang. Isang malungkot na ngiti ang binigay ni Major Pascual. Wala na tayong magagawa. Masyadong malakas ang koneksyon nila para maprotektahan ang integridad ng buong investigasyon. Kailangan naming ilayo si Sergeant Magdiwang. Pagkatapos noon, lumabas si Dalisay. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay tila mas madilim kaysa dati. Ang karaniwang determinasyon ay napalitan ng isang bagay na mukhang pagkatalo. Naglakad siya palapit kay Tala. Ngunit sa pagkakataong ito, may distansya sa pagitan nila. Isang pader na muling itinayo. Alam niyang pinapanood sila. Ang bawat kilos, bawat salita ay susuriin. Ihahatid ka ng ibang pulis pabalik sa safe house. Sabi niya, ang boses ay formal at malamig. Tila bumalik sila sa unang araw ng kanilang pagkikita sa crime scene. Dalisay, bulong ni Tala. Ang puso niya ay nadudurog. Huwayan mo silang manalo. Huwag mong bibitawan ang kaso ni Sinag. Wala na akong magagawa. Sagot niya, umiiwas ng tingin. Narinig ni Tala ang bulungan ng ilang pulis na malapit sa kanila. Sayang, si Say pa naman ang pinakamagaling natin. Nadali sa emosyon. Sabi na nga ba kapag ang babae na ang kasama sa usapan, delikado, Noro. Ang bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa puso ni Tala. Kasalanan niya ba ito? Dahil ba sa paglapit niya kay Dalisay, nasira ang investigasyon? Ang dating takot sa pagtitiwala ay bumalik. Ngunit ngayon ay may kasama ng matinding pagsisisi. Hinarap niyang muli si Dalisay, naghahanap ng kahit anong senyales na lalaban pa ito. May gagawin ka pa, hindi ba? Hindi mo naman siguro basta na lang ito isusuko. Tumingin si Dalisay sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga salitang hindi niya masabi. Ngunit ang kailangan niyang gawin sa sandaling iyon ay protektahan si Tala. At ang tanging paraan ay ang ilayo ito sa kanya. Kailangan niyang paniwalain ang lahat, pati na si Tala, na sumuko na siya. Ganito ang mas makakabuti. Sabi ni Dalisay, ang boses ay walang kabuhay-buhay. Ang mga salita ay tila sinasaksak din ang kanyang sariling puso. Mag-ingat ka, iyon lang. Isang maikling paalam, isang pangungusap na parang tuldok sa kanilang alyansa. Tumalikod si Dalisay at naglakad palayo, hindi na lumingon. Para kay Tala, ang bawat hakbang niya palayo ay isang hakbang palayo sa hustisya para kay Sinag. Isang hakbang palayo sa tiwalang nagsisimula palang mabuo sa kanyang puso, ang lalaking nagtanggol sa kanya mula sa media. Ang lalaking nagdala sa kanya ng goto. Ang lalaking nangako na hindi hahayaang maulit ang nakaraan. Ang lalaking iyon ay naglalakad palayo. Iniiwan siya. Ang sakit ng nakaraang pagkakanulo ay bumalik nang may doble pang tindi.
Ang mukha ng dati niyang nobyo ay hinalinhan ng likod ni Dalisay. Ang mga sirang pangako ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sinundan niya ito. Hinawakan niya ang braso nito para pigilan. Dalisay, tumingin ka sa akin. Nang humarap ito, ang nakita ni Tala ay isang blankong mukha. Isang pader na hindi niya kayang gibain. Puno ng sakit at galit, binitawan niya ang isang pangungusap na alam niyang sasaktan ito dahil gusto niyang masaktan din ito tulad ng nararamdaman niya. Pare-pareho lang kayong lahat. Sabi niya, ang boses ay nanginginig sa pigil na emosyon. Sa umpisa lang magaling, pero sa huli, iiwan niyo rin kami sa ere. Hindi kumibo si Dalisay. Tinanggap niya ang mga salita na parang isang suntok sa sikmura dahil alam niyang kailangan ito. Tumalikod si Tala. Sa pagkakataong ito, siya na ang naglakad palayo. Hindi niya pinunasan ang mga luhang nagsimulang dumaloy sa kanyang pisngi. Hinayaan niya lang. Nang makalayo na siya, isinara niya ang pinto ng isang bakanteng opisina. Sumandal siya dito. Ang mga tuhod ay nanghihina. Pakiramdam niya, nawala ang lahat. Ang kapatid niya, ang hustisya, ang nag-iisang taong sinimulan na niyang pagkatiwalaan. Nasa pinakamadilim na kabanata siya ng kanyang buhay. At sa pagkakataong ito, tunay na siyang nag-iisa. Ang mga sumunod na araw para kay Tala sa safe house ay isang uri ng impyerno. Ang bawat sulok ng apartment na dating simbolo ng kaligtasan ay naging isang selda. Ang mga pulis na nagbabantay sa labas ay hindi na pamilyar. Sila ay mga estranghero, mga paalala ng isang sistemang bumigo sa kanya. At kay Sinag, wala nang mga text message mula kay Dalisay. Wala nang mga update. Ang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa anumang ingay. Ang pakiramdam ng pagiging inabandona ay isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang tao ang naging palaging bisita. Si Tita Malina. "Hija, kumusta ka na?" Sasabihin ito sa telepono. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Narinig ko ang nangyari kay Sergeant Magdiwang. Isang kahihiyan, pero marahil ay mas makakabuti nga iyon para matahimik na ang lahat. Pagkatapos ay magpapadala ito ng pagkain. Mga paboritong pagkain daw ni Sinag. Isang paraan para iparamdam kay Tala ang kanilang koneksyon. Ngunit para kay Tala, ito ay parang isang laro. Isang psychological na laro. Isang hapon, tumawag muli si Tita Malina. "Tala, nag-aalala na talaga ako sa'yo. Mag-isa ka lang dyan. Delikado. Halika na dito sa bahay. Dito ka muna tumuloy. Pamilya tayo. Dapat tayong magtulungan." Ang alok ay paulit-ulit. Ang pagpipilit ay unti-unting nagiging isang uri ng pressure. Naramdaman ni Tala na ang mga pader ay papalapit sa kanya. Sinusukol siya. Alam niyang kapag pumayag siya, tuluyan na siyang mahuhulog sa kanilang bitag. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang makatakas. Isang gabi, habang nakahiga at hindi makatulog, paulit-ulit niyang binabasa ang tala-arawan ni Sinag. Hinahanap niya ang kahit anong detalye na maaaring nakaligtaan nila ni Dalisay at doon niya nakita isang maikling entry na halos hindi niya pinansin noon. The 30th of September. Nakakatuwa si Papa. Noong bata pa raw ako, mahilig daw akong magtago ng mga sikreto sa ilalim ng mga bagay-bagay. Tulad niya. Sabi niya, lahat daw ng importanteng bagay, dapat mayroon kang plan B na taguan. Parang yung secret drawer niya sa ilalim ng kanyang lumang lamesa sa probinsya. Isang sikretong drawer. Isang plan B. Biglang nagkaroon ng kuryente ang utak ni Tala. Posible kaya na ang ledger at ang tala-arawan ay hindi ang lahat ng ebidensya? Paano kung si Sinag, sa kanyang talino at pag-iingat, ay mayroon pang ibang itinago, isang bagay na mas matibay? At kung mayroon man, saan niya ito itatago?
Malamang, sa lugar kung saan siya pinakapamilyar ang kanyang opisina, isang desperadong plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang plano na alam niyang kabaliwan. Ngunit sa puntong iyon, wala na siyang pakialam. Kung iniwan na siya ng lahat, siya na lang ang kikilos para sa kapatid niya. Kinabukasan, kinausap niya ang isa sa mga pulis na nagbabantay. Kailangan ko pong kunin ang mga natitira kong gamit sa dati kong apartment. Pagsisinungaling niya. Importante po, mga dokumento. Pagkatapos ng ilang tawag para sa clearance, pinayagan siya, basta't may kasamang 2 police escort. Ito na ang kanyang pagkakataon. Habang nasa biyahe, dumaan sila sa isang lugar na maraming traffic. Sa isang stoplight, isang grupo ng mga street vendor ang dumagsa sa mga sasakyan. Ito na. Teka lang po, bibili lang ako ng tubig, sabi niya sa mga pulis. Pagbukas niya ng pinto, hindi siya bumili ng tubig. Mabilis siyang nakisiksik sa pagitan ng mga nagtitinda at ng mga sasakyan at tumakbo. Narinig niya ang sigaw ng mga pulis sa likuran niya, ngunit hindi siya lumingon. Tumakbo siya ng tumakbo. Lumiko sa mga eskinita, hanggang sa mawala siya sa kanilang paningin. Nang humupa na ang kanyang adrenaline, nakita niya ang sarili sa isang lugar na hindi pamilyar. Gabi na. Ang mga ilaw ng syudad ay nagsimula ng umilaw. Nag-book siya ng taxi gamit ang phone app at ibinigay ang address na alam niyang mapanganib puntahan. Anganino Builders. Nakatayo siya sa kabilang kalye. Pinagmamasdan ang mataas na gusali. Karamihan sa mga ilaw ay patay na. Tanging ang mga ilaw ng security at iilang bintana sa itaas na palapag ang may sindi pa. Pumasok siya sa isang 24-hour coffee shop sa tapat. Naghintay siya. Oras-oras. Pinakiramdaman niya ang pattern ng mga security guard. Ang kanilang mga round, pasado hating gabi, nang ang lahat ay pinakatahimik na, nakita niya ang kanyang pagkakataon. Isang delivery van para sa coffee shop ang pumarada sa likod ng gusali, sa service entrance. Alam niyang iyon din ang entrance na ginagamit ng mga empleyado. Sa isang iglap ng tapang na hindi niya alam kung saan nanggaling, sumabay siya sa pagpasok ng mga delivery crew. Sa gitna ng kanilang pagbubuhat ng mga kahon, walang nakapansin sa isang babaeng tahimik na pumasok at dumiretso sa fire exit. Puso niya lang ang kanyang naririnig habang paakyat siya sa hagdanan. Palapag-palapag. Hanggang sa marating niya ang floor ng opisina ni Sinag. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Tahimik at madilim ang pasilyo. Gamit ang flashlight ng kanyang telepono, hinanap niya ang opisina. Pinihit niya ang doorknob. Hindi nakalock. Pumasok siya at agad na isinara ang pinto. Ang sinag ng buwan mula sa malaking bintana ay nagbibigay ng kaunting liwanag. Hinanap niya ang mesa ni Sinag. Lumuhod siya at kinapa ang ilalim nito, tulad ng description sa tala-arawan. Ang kanyang mga daliri ay nakakapa ng isang maliit na uka sa kahoy, isang release mechanism. Pinindot niya ito, isang mahinang click ang kanyang narinig. Isang maliit na compartment ang bumukas. Sa loob, kumikinang sa liwanag ng kanyang telepono, ay isang maliit na silver USB flash drive. Nanginginig niyang kinuha ito. Ang plan B ni Sinag. Ang huling sikreto. Hawak na niya ito. Tagumpay. Ngunit ang kanyang pakiramdam ng tagumpay ay agad na naputol sa gitna ng katahimikan ng gabi. Isang tunog ang bumasag dito. Ang tunog ng mga yabag sa pasilyo sa labas. Papalapit, natigilan si Tala. Ang paghinga ay biglang huminto. Ang mga yabag ay mabagal, tiyak, at huminto ito. Eksakto sa tapat ng pinto ng opisina kung nasaan siya. Napatitig siya sa doorknob. Dahan-dahan, sa nakakabinging katahimikan, nagsimula itong umikot. Ang pagpihit ng doorknob ay parang isang mabagal na sentensya ng kamatayan. Bawat milimetro ng pag-ikot nito ay isang dagundong sa dibdib ni Tala. Napatayo siya, napaatras,
hanggang sa ang likod niya ay tumama sa malamig na salamin ng bintana. Wala na siyang mapupuntahan. Sinukol na siya. Nang bumukas ang pinto, ang pumasok ay hindi ang inaasahan niyang si Lakas o ang mga security guard ng gusali. Isang matangkad na anino ang humakbang papasok mula sa dilim ng pasilyo. Bago pa man makasigaw si Tala, mabilis itong kumilos. Isang kamay ang marahang tumakip sa kanyang bibig, habang ang isa naman ay humawak sa kanyang braso at hinila siya papasok sa mas madilim na sulok ng opisina sa likod ng isang malaking cabinet. Siya. Any fine. Ang boses, ang pamilyar na boses na iyon, si Dalisay. Nanginig ang mga tuhod ni Tala sa gulat at bigla ang ginhawa. Tinanggal ni Dalisay ang kamay sa kanyang bibig at pinisil ng bahagya ang kanyang balikat. Itinuro nito ang pinto. Mula sa kanilang pinagtataguan, nakita nila ang isa pang anino na dumaan sa siwang ng pinto. Ang security guard, ginagawa ang kanyang huling round. Narinig nila ang mahinang pag-click ng flashlight nito. Ang sinag ay gumuhit sa sahig ng opisina bago ito nagpatuloy sa paglalakad palayo. Nang sigurado nang wala na ito, sakalang bumitaw si Dalisay. Huminga sila pareho ng malalim. Anong ginagawa mo dito? Halos pabulong na tanong ni Tala. Isang halo ng galit at pasasalamat sa kanyang boses. Paano mo nalaman? Hindi ko binitawan ang kaso, Tala. Sagot ni Dalisay. Ang boses ay seryoso. At lalong hindi kita iniwan. Kailangan ko lang na isipin nilang lahat na sumuko na ako para maging kampante sila. Tinitigan siya ni Tala. Sinusubukang intindihin ang lahat. Sinusundan kita mula nang tumakas ka sa mga escort mo. Pagpapatuloy ni Dalisay. Alam kong may gagawin kang delikado. Ang pagiging matigas ng ulo mo ay parehong nakakainis at kahanga-hanga. Hindi alam ni Tala kung ano ang sasabihin. Ang lalaking akala niya ay umabando na sa kanya ay pala'y nagbabantay lang pala mula sa mga anino. Ang USB, sabi ni Dalisay, ang tingin ay napunta sa kamay ni Tala na mahigpit na hawak ang maliit na device. Naisip ko rin yan. Ang plan B. Kaya ako nandito ngayong gabi. Naunahan mo lang ako. Mabilis silang kumilos. Maingat silang lumabas ng gusali. Gamit ang kaalaman ni Dalisay sa mga blind spot ng CCTV. Dinala siya nito hindi pabalik sa safe house, kundi sa isang maliit at lumang apartment na tila personal niyang pag-aari. Ang kanyang sariling kanlungan, doon, sa harap ng isang laptop, isinaksak nila ang USB. Ang laman nito ay hindi lang mga dokumento. Ito ay isang koleksyon ng mga audio recordings, mga video clips, at mga litrato. Ang huling alas ni Sinag. Ang unang file na binuksan nila ay isang audio recording. Ang boses ni Sinag ang narinig nila. Kalmado ngunit may panginginig. Okay, Lakas. Ulitin mo nga para malinaw. So ang pera galing sa TL ay papasok sa Anino Builders bilang bayad sa mga materyales na hindi naman talaga in-order? Sumunod ang aroganteng boses ni Lakas. Exactly. It's clean. Walang makakahalata. At si TL ay masayang-masaya sa serbisyo natin. Stop worrying so much, mahal. This is for our future. Napahawak si Tala sa kanyang bibig. Ang TL sa ledger. Hindi ito inisyal ng isang tao. Isang code name. Sumunod na pinakinggan nila ang isa pang recording. Sa pagkakataong ito, si Tita Malina ang kausap ni Sinag. Tita, nakita ko po ang mga withdrawal sa account ng kumpanya. Masyadong malaki. At nakapangalan sa inyo. Ang boses ni Tita Malina ay malumanay, ngunit may lamig. Pamangkin, may mga bagay sa negosyo na hindi mo pa naiintindihan. Huwag kang mag-alala. Lahat ng ito ay para sa pamilya, para sa atin. Ang pinakamatinding ebidensya ay ang huli. Isang folder na may titulong ANG Regalo.
Sa loob nito ay mga litrato. Mga litrato ng statuette ng anghel na nakita ni Tala sa opisina ni Lakas. Isang close-up shot ang nagpakita ng isang maliit na ukit sa ilalim ng base nito. Ang aking tanging sinag. At ang huling litrato sa folder ay isang larawan ng resibo para sa pagbili ng statuette. Ang petsa ay 1 taon nang nakalipas. Ang pangalan ng bumili, Lakas de Villa. Ang hungkag, bulong ni Tala. Ang sandatang pumatay sa kanya ay ang mismong regalo na sumisimbolo sa pagmamahal niya. Isang sandata na itinago niya sa harap mismo ng lahat. Dagdag ni Dalisay. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Isang trophy. Nang matapos nilang tingnan ang lahat, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang bigat ng kasamaan ni Lakas at Malina ay halos pisikal. Tumingin si Tala kay Dalisay. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang paglayo nito, ang panlalamig, ay hindi pagsuko. Ito ay isang estratehiya, isang sakripisyo, patawad. Sabi niya, ang boses ay basag. Patawad sa mga sinabi ko sa presinto. Akala ko, wala kang dapat ihingi ng tawad, Tala. Putol ni Dalisay, at sa unang pagkakataon, ang kanyang boses ay puno ng emosyon na hindi na niya sinusubukang itago. Lumapit ito sa kanya. Ako ang dapat humingi ng tawad. Dahil hinayaan kong maramdaman mo na nag-iisa ka. Iyon ang pinakamahirap na parte ng planong ito. Ang distansya sa pagitan nila ay nawala. Ang mga pader na kanilang itinayo, parehong dahil sa takot at tungkulin, ay tuluyan ng gumuho. Hawak na natin sila. Sabi ni Tala, isang bagong tapang ang dumadaloy sa kanyang mga ugat. Tumingin si Dalisay sa kanya. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa liwanag ng laptop screen. Nakita niya hindi lang ang isang testigo, kundi isang babaeng matapang, matalino, at hindi sumusuko. Isang huling hakbang na lang. Sabi ni Dalisay, ang kanyang tingin ay matalim at puno ng determinasyon. Kailangan nating painin sila para lumabas sa kanilang lungga. Kailangan nating mahuli sila sa akto. Hinawakan niya ang kamay ni Tala. Ang init ng kanyang palad ay isang pangako. At ikaw, Tala? Sabi niya, ang kanyang boses ay mababa at tiyak. Ikaw ang magiging Pain. Ang plano ay simple ngunit mapanganib. Bawat segundo ay mahalaga. Sa apartment ni Dalisay, habang ang araw ay nagsisimula palang sumikat, inihanda nila ang lahat. Ipinadala ni Dalisay ang kopya ng mga ebidensya mula sa USB sa kanyang pinagkakatiwalaang kasamahan at kay Major Pascual na naghihintay lang pala ng kanyang hudyat. Ang buong puwersa ng pulisya ay nasa likod na nila ngayon, naghihintay sa dilim. Ang pinakamahirap na parte ay para kay Tala. Kailangan niyang maging Pain. Kailangan niyang maging mahina, takot, at desperado. Hawak ang isang burner phone. Tinawagan niya si Tita Malina. Ipinilig niya ang kanyang ulo para manginig ang kanyang boses. Inaalala ang lahat ng sakit at takot na kanyang naramdaman. "Titita?" Simula niya. Ang boses ay basag at puno ng pag-iyak. "Tita, tulungan niyo po ako. May nahanap ako. Isang USB. May mga recording si Sinag. Narinig ko ang lahat. Tita, natatakot ako." Sa kabilang linya, isang sandali ng katahimikan. Narinig ni Tala ang isang matalas na paghinga. "Nasaan ka, Hija? Huminahon ka. Nasaan ka?" Ang boses ni Tita Malina ay kalmado, ngunit may bago at mapanganib na tono sa ilalim nito. "Nakatakas ako sa mga pulis. Pupunta ako sa presinto ngayon din. Sasabihin ko sa kanila ang lahat." Pagpapatuloy ni Tala, sumusunod sa script. "Huwag!" Ang sigaw ni Tita Malina ay biglaan at puno ng galit. Nawala na ang lahat ng pagkukunwari. "Huwag kang pupunta sa pulis. Magkita tayo. Ako ang bahala sa'yo. Protektahan kita.
Saan tayo pwedeng magkita na walang makakaalam? Hindi ko po alam. Ang tanging lugar na alam kong ligtas. Sinadya ni Tala na hindi tapusin ang pangungusap. Sa bahay, sabi ni Tita Malina, kinakagat ang pain. Sa bahay, sa Villa Liwayway. Walang ibang nakakaalam doon. Hintayin mo ako. Papunta na ako. Ibinaba ni Tala ang tawag. Ang puso niya ay dumadagundong. Tumingin siya kay Dalisay na tumango sa kanya. Oras na. Ang bahay sa Villa Liwayway ay madilim at tahimik nang dumating si Tala. Ang dilaw na police tape ay tinanggal na. Sa labas, sa mga anino ng kalye, nakaposisyon na ang mga pulis. Sa tenga ni Tala ay may isang maliit na earpiece. Okay ka lang, Tala? Ang boses ni Dalisay ay isang bulong sa kanyang tenga. Isang koneksyon sa labas ng mundong papasukin niya. Okay lang, sagot niya. Kahit ang kanyang mga kamay ay nanlalamig, pumasok siya sa bahay. Ang amoy ng alikabok at lumbay ay sumalubong sa kanya. Umupo siya sa sala. Sa dilim, naghihintay, bawat anino ay tila isang multo. Bawat tunog ng hangin ay tila isang yabag. Hindi nagtagal, isang sasakyan ang huminto sa labas. Bumukas ang pinto ng bahay. Pumasok si Tita Malina at sa likod niya, si Lakas. Nasaan? Iyon ang unang salita ni Lakas. Ang mga mata ay nanlilisik. Walang bakas ng lalaking nagluluksa. Inilabas ni Tala ang USB at itinapon ito sa mesa. Pakinggan ninyo. Pakinggan ninyo kung paano ninyo sinira ang buhay niya. Enata Dinao. Habang si Lakas ay abala sa pagkuha ng USB, dahan-dahang lumapit si Tita Malina kay Tala. Ang mukha ay isang maskara ng galit at pagkasuklam. Bakit hindi ka na lang nanahimik? Sabi ni Malina. Ang kanyang malumanay na boses ay napalitan ng isang matinis na hagikhik. Sana buhay ka pa sana. Pero katulad ka rin ng kapatid mong pakialamera. Masyadong matalino. Masyadong perpekto. Bakit, tita? Pera? Tanong ni Tala. Sinusubukang patagalin ang usapan. Pera? Tumawa si Tita Malina. Higit pa sa pera. Ang pagmamahal ng kapatid ko. Lahat na lang napunta sa pamilya niya, sa nanay niya. Samantalang ako ang nag-alaga sa kanya noong namatay ang asawa niya. Pero sa huli, kanino niya ipinamana ang lahat? Kay Sinag! Ang galing-galing na si Sinag! Ang inggit. Iyon pala ang tunay na lason. Hindi ko siya pinatay. Biglang sabi ni Lakas, na ngayon ay nakatayo sa tabi ni Malina. Isang aksidente. Nagtalo kami. Tinulak ko siya. Tumama ang ulo niya. Hindi ko sinasadya. Pero hindi mo siya tinulungan. Malamig na sabi ni Tala. At ikaw, binalingan niya si Malina. Ikaw ang nag-utos na itago siya. Dapat lang sa kanya yon, sigaw ni Malina. Para sa wakas, ako naman ang makikinabang sa lahat ng pinaghirapan ng pamilya namin. Sa kanyang galit, dinampot ni Tita Malina ang isang mabigat na plorera mula sa isang mesa. Itinaas niya ito, handang ihampas kay Tala. Tapusin na natin ito, sabi niya. Kasabay nito, si Lakas ay sumugod din papalapit kay Tala mula sa kabilang panig. Ang silid ay biglang naging napakaliit. Wala na siyang matatakbuhan. Napapikit siya. Now, ang sigaw ni Dalisay ay sabay-sabay na bumasag sa katahimikan at sa salamin ng mga bintana mula sa lahat ng direksyon. Ang sinag ng kanilang mga flashlight ay nagmistulang mga bituin sa madilim na silid. Lahat ay nakatutok kina Lakas at Malina. Natigilan ang dalawa. Nasilaw sa biglaang liwanag. Binitawan ni Malina ang plorera na bumagsak at nabasag sa sahig. Itinaas ni Lakas ang kanyang mga kamay sa pagsuko. Sa gitna ng kaguluhan, isang tao lang ang nakita ni Tala. Si Dalisay, mabilis na lumalapit sa kanya. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Nang makalapit ito,
Walang salitang niyakap siya nito ng mahigpit. Naramdaman ni Tala ang pagtibok ng puso nito. Kasing bilis ng sa kanya, sa yakap na iyon, sa gitna ng crime scene kung saan nagsimula ang lahat, naramdaman niyang sa wakas, ligtas na siya. Isang malakas na sigaw ng galit ang narinig nila mula kay Tita Malina habang pinoposasan ito. Ikaw! Ikaw ang may kasalanan ng lahat! Sigaw nito. Hindi kay Tala, kundi kay Lakas. Kung hindi ka lang naging duwag. Ang huling pagtatangka ng isang taong masama na isisi sa iba ang sarili niyang kasalanan. Ngunit huli na ang lahat. Ang katotohanan, tulad ng liwanag ng mga flashlight, ay hindi na maitatago sa dilim. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng kaso ay unti-unting humupa, napalitan ng tahimik na proseso ng hustisya. Ang mga ebidensya mula sa USB, kasama ang pag-amin na nakuha sa bahay, ay naging napakatibay. Si Lakas de Villa, sa takot na mabulok sa kulungan habang buhay, ay umamin sa kasong homicide at itinuro si Tita Malina bilang utak sa pagtatago ng krimen at sa money laundering scheme. Ang Anino Builders ay bumagsak at ang mga anino sa likod nito ay nahatulan. Ang bahay sa Villa Liwayway ay hindi na isang crime scene. Ito ay muling naging isang bahay lang. Ngunit para kay Tala, hindi na ito isang simpleng istruktura. Ito ay isang testamento, isang paalala sa isang kapatid na ipinaglaban niya at sa katapangang natagpuan niya sa sarili. Sa halip na ipagbili ito, nagdesisyon siyang manatili. Isang hapon, abala si Tala sa pagpipintura ng pader sa kusina. Ang pader kung saan natagpuan si Sinag, pinili niya ang kulay na sunrise yellow, isang kulay ng pag-asa. Ang buong bahay ay nagbago na. Napalitan na ang mga sahig, napinturahan na ang mga dingding, at ang hardin sa labas ay puno na ng mga bagong tanim na bulaklak. Dahan-dahan, binubura niya ang dilim at pinapalitan ito ng liwanag. May kumatok sa pinto. Pagbukas niya, nakita niya si Dalisay. Hindi ito naka-uniforme. Nakasuot ito ng simpleng puting t-shirt at maong, isang bihirang pagkakataon na makita siyang hindi bilang si Sergeant Magdiwang, kundi bilang si Dalisay lang. May dala itong isang maliit na potted na sunflower. Para sa hardin mo, sabi niya. Isang tipid ng ngiti sa kanyang mga labi. Salamat. Sagot ni Tala, tinatanggap ang bulaklak. Pumasok ka. Naglakad sila papasok. At huminto sila sa harap ng bagong pinturang pader sa kusina. Matagal nila itong tinitigan. Hindi mo ba naiisip na kakaiba? Tanong ni Tala, na dito sa lugar kung saan nangyari ang pinakamalubhang trahedya, umiling si Dalisay. Hindi. Naiintindihan ko. Binigyan mo ng bagong kahulugan ang lugar na to. Ginawa mo itong simbolo ng katarungan, hindi ng kamatayan. Tumingin siya kay Tala, tulad ng ginawa mo sa sarili mo. Mula sa isang biktima, naging isang mandirigma ka. Ang mga salita niya ay tumagos sa puso ni Tala. Hindi ko magagawa yon kung wala ka. Lumapit si Dalisay. Tala, ang totoo, ikaw ang nagturo sa akin. Akala ko ang hustisya ay nasa mga libro lang, nasa mga protocol. Pero ipinakita mo sa akin na ang tunay na hustisya ay may kasamang puso, may kasamang malasakit. Sa pagkakataong iyon, sa harap ng pader na iyon, nawala ang lahat ng anino ng nakaraan. Walang pulis at testigo, walang takot at pagdududa. 2 tao lang na pinag-ugnay ng isang trahedya, ngunit pinili na manatili sa buhay ng isa't isa. Hinawakan ni Dalisay ang kamay ni Tala. Ang kanyang palad ay mainit at magaspang. Isang kamay na sanay sa pagprotekta. Natapos na ang kaso, sabi niya. Pero ayoko pang matapos ang kwento natin. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tala. Isang tunay at masayang ngiti na matagal nang hindi niya na ibibigay. Sinong nagsabing tapos na? Dahan-dahan,
inilapit ni Dalisay ang kanyang mukha. At doon, sa gitna ng kusinang binuhay muli, sa ilalim ng sikat ng hapon na dumadaan sa bintana, ibinigay nila ang kanilang unang halik. Isang halik na hindi nagmamadali. Hindi puno ng pagnanasa, kundi puno ng pangunawa, paggalang, at pangako ng isang bagong simula. Isang bagong liwayway, hindi lang para sa Villa Liwayway, kundi para sa kanilang dalawa. Ang pag-ibig na isinilang mula sa isang madilim na lihim ay naging isang liwanag na magsisilbing gabay nila sa hinaharap. At dito po nagtatapos ang ating kwento, Ang Pader ng Liwayway. Isang kwento na nagpapatunay na ang katotohanan, gaano man kasakit, ang siyang tanging pundasyon ng tunay na paghilom at pag-ibig. Ipinakita sa atin ni Natala at Dalisay na kahit sa pinakamadilim na kabanata ng ating buhay, palaging mayroong pag-asang naghihintay, isang bagong liwayway na sisikat para sa mga pusong hindi sumusuko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, ano naman kayang uri ng kwento ng pag-ibig ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. At syempre, huwag po kayong mag-atubiling i-like, i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. At pindutin na rin po ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. I-click nyo na rin po ang notification bell para kayo ang laging unang makarinig sa aming mga bagong upload. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod. Paalam.